Good morning, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ and in the name of our Lord God. Magandang umaga mga kapatid na lalaki at babae sa pangalan nating Panginoong Kristo at yun din sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. So sa umaga ito tayo muli ay nagkakatipon via Zoom upang magkakaroon tayo ng memorial meeting sa ating pag-alaala sa iniwang panata ng ating Panginoong Kristo at yun din sa ating pag-aral sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, sa ating pagsisimula po tayo muna ay magkakaroon ng hymn. So, our reading for today came from 2 Samuel chapter 15 verse 1 to 23. At bago ko po babasahin, tayo muna ay manalangin. O Yahweh, Diyos na dakila na siyang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng aming mga magulang sa pananampalataya na sina Abraham, Isaac at Israel. Sa muli po, Panginoon Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga pagkakataon na iyong pinagkaloob ang pag-iingat sa amin na kung saan kami muli na magkakapatid ay dala-dala ang aming mga buhay sa mga oras ito at muling nagtitipon upang magkaroon ng pag-aaral sa mga banal na salita. Nawa pang Diyos sa aming pagtitikon sa umagang ito ay magitna ka sa bati sa amin nang sa ganun ay matiwasay namin matapos ang aming programa sa umagang ito. At yun din sa aming mga kapatiran sa bawat iba't ibang dako ng mundo, nawa pang Diyos ay kung paano niyo po kami gabayan, gayon din nawa yung pagkaloob sa kanila. Ang dalangin ito po Diyos aming pinapabot sa iyo sa tayong pangalan ng iyong buktong nanak na walang iba ang aming Panginoong Kristo. Amen. Ang ating reading mga kapatid ay natatapat sa 2 Samuel chapter 15 verses 1 to 23 at ating babasahin na inyo na lamang susundan. Ganito ang pagkakasabi sa verse 1. At nangyari pagkatapos nito na naghanda si Absalom ng isang karo at mga kabayo at 50 lalaki tatakbo sa unahan niya. At bumangon maaga si Absalom at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. At nangyari na pagka ang sinumang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga ni Absalom at sinabi, "Taga saang bayan ka?" At kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay isa sa mga lipin ng Israel." At sinabi ni Absalom sa kanya, "Tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid, ngunit walang kinatawan ng hari na duminig sa iyong usap." Sinabi ni Absalom, "Bukod dito, o maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pamarito sa akin at siya ay aking magawan ng katuwiran." At nangyari na pagka ang sinuman ay lumapit upang magbigay galang sa kanya, na kanyang inuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. At ganitong paraan ang ginagawa ni Absalom sa buong Israel na naparoon sa hari sa paghahatol. Sa gayoy, ginanyak ni Absalom ang mga kalooban ng mga tao ng Israel. At nangyari sa katapusan ng 40 taon na sinasabi ni Absalom sa hari, "Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at ako'y tumahan ng aking panata na aking ipinata sa Panginoon sa Hebron. Sapagkat ang iyong lingkod ay nanata ng isang panata, samantalang ako'y tumatahan sa Gizor sa Syria, na nagsabi, kung tunay na dadalhin uli ako ng Panginoon sa Jerusalem, maglilingkod nga ako sa Panginoon." At sinabi ng hari sa kanya, "Yumaon kang payapa." Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Hebron. Ngunit si Absalom ay nagsugo ng mga tiktik sa lahat ng mga lipin ng Israel at sinasabi, "Pagkarinig ninyo ng tunog ng pakakak, inyo ngang sasabihin, si Absalom ay hari sa Hebron." At lumabas sa Jerusalem na kasama ni Absalom ay 200 lalaki na mga inanyayahan, at nangaparoon silang walang malay at wala silang nalalamang anuman.
At pinagsuguan ni Absalom si Akitopel na Gilonita na kasangguni ni David mula sa kanyang bayan, mula sa Hilo, samantalang siya ay naghahandog ng mga hain. At maghigpit ang pagbabanta, sapagkat ang bayan na kasama ni Absalom ay dumadami ng dumadami. At naparoon ang isang sugop kay David na nangagsasabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom. At sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga lingkod na nasa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo at tayo magsitakas, sapagkat liban na rito ay walang makatatanan sa atin kay Absalom. Magdali kayo ng pagtakas, baka sa pagmamadali ay abutan tayo at dalhan tayo ng kasamaan at sugatan ang bayan ng talim ng tabak. At sinabi ng mga lingkod ng hari sa hari, narito, ang iyong mga lingkod ay handa na gumawa ng anuman na pipiliin ng aming Panginoon na hari. At lumabas ang hari at ang buong sambahayan niya na sumunod sa kanya. At nag-iwan ang hari ng 10 babae sa mga kinakasama niya upang mag-ingat sa bahay. At lumabas ang hari at ang buong bayan na kasunod niya at sila ay nagpahinga sa Beth-Mera. At ang lahat niyang mga lingkod ay nagsidaan sa siping niya. At ang lahat na Siriteo at ang lahat ng Piliteo at ang lahat ng mga Giteo na 600 lalaki na nagsisunod sa kanya mula sa Gat na nangagpapauna sa hari. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Itay na Hiteo, bakit pati ikaw ay sumasama sa amin? Bumalik ka at tumahan kang kasama ng hari, sapagkat ikaw ay taga-ibang lupa at tapon pa. Bumalik ka sa iyong sariling dako. Yamang kahapon ka lamang dumating ay papanhik man naugin na ba kita sa araw na ito nakasama namin. Tangang ako yumayaon kung saan maaari. Bumalik ka at ibalik mo ang iyong mga kapatid, kaawaan at katotohanan nawa ang sumainyo. At sumagot si Itay sa hari at nagsabi, buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoon na hari. Tunay na kung saan lumuon ang aking Panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan, ay duroon naman ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Itay, ikaw ay yumaon at magpauna. At si Itay na Hiteo ay nagpauna at ang lahat niyang lalaki at ang lahat na bata na kasama niya. At ang buong lupain ay umiyak ng malakas at ang buong bayan ay tumawid. Ang hari man ay tumawid din sa batis ng Cedron at ang buong bayan ay tumawid sa daan ng ilang. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig sa ating reading sa umagang ito. At bago pa man natin tatawagin ang ating kapatid na siya magbibigay ng exhortasyon, tayo muli ay magkakaroon ng isang himno. Your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in weakness. Your grace is sufficient for me. For when I am weak, for when I am weak, for when I am weak, I am strong. Lord my God, my life is yours, a pilgrim's way, a righteous cause, with every gift you give to me, yours to burn I will be. Your grace is sufficient for me. Your
is made perfect in weakness. Your grace is sufficient for me. For when I am weak, for when I am weak, for when I am weak, I am strong. When I am blind to your kind hand, reach your hand on my hand, and leave my eyes to see again the power of your reign. Your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in weakness. Your grace is sufficient for me. For when I am weak, for when I am weak, for when I am weak, I am strong. Lead me, Lord, where you will. My raging storm, water still. Be by my side and in my heart, so never let us part. Your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in weakness. Your grace is sufficient for me. For when I am weak, for when I am weak, for when I am weak, I am strong. Sa mga oras na ito mga kapatid ay ating ihanda ang ating mga sarili sa ating mapapakinggang eksortasyon na ibibigay ng ating kapatid. Maging focus po tayo sa mga aral na siyang ating mapapakinggan sa mga oras na ito. At ating ang hilingin ng ating kapatid na Michael alis na siyang magpapaliwanag sa ating reading. Magandang umaga mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga kaibigan sa pangalan ng Diyos at ganoon din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa muli mga kapatid, tayo na naman ay narito pangganapin natin ang ating mga gawain, ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon at kalakip nito ang pagtanggap natin ng tinapay at bino na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa oras na ito mga kapatid, ibigay natin ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo ay binigyan ng isang napakagandang pagkakataon upang ating ganapin ang lahat ng mga bagay na ito. At alam natin mga kapatid na ang gagawin natin sa oras na ito ay hindi lamang pagsasaliksik sa salita ng ating Panginoong Diyos, kundi bagkus ito rin ay pagsasaliksik natin sa ating mga sarili bago natin tatanggapin ang tinapay at ang bino na siyang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo bilang pinakaalaala sa Kanya. Ngayon mga kapatid, ang pinakatema ng ating eksortasyon sa umagang ito ay tungkol sa salitang Who Stole Thy Heart? Sino mga kapatid ang nagnakaw sa ating mga puso? So ngayon mga kapatid, let's have a little background about our exhortation, having our three main character. Unang character natin ay si King David. Second is Absalom. And the third is Ittai the Gittite. These three character, my beloved brothers and sisters, ay sila yung pagkukunan natin ng exhortasyon sa umagang ito. If we read our Bible, sisimulan natin sa 2 Samuel
chapter 14, verse 25 as our background. Sabi niya dito, sa buong Israel ngay walang gaya ni Absalom na pinakakapuri dahil sa kagandahan. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa taluktok ng kanyang ulo ay walang ipipintas sa kanya. First, we know about Absalom is his very praise for his beauty. So, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan ay kitang-kita ang kanyang kagandahan. At sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay wala tayong maipipintas sa kanya. Walang maipipintas sa pang-physical na anyo ni Absalom, mga kapatid. So very interesting ang mga sumusunod na bersikulo because in verse 28, sabi niya, at tumaan si Absalom na 2 buong taon sa Jerusalem at hindi niya nakita ang mukha ng hari. For that 2 years in Jerusalem, my beloved brothers and sisters, it is very interesting that Absalom didn't saw the face of the king. So hindi sila nagkita. Kahit na si Absalom, mga kapatid, ay nakatira sa Jerusalem, hindi sila nagkita ng kanyang ama na si Haring David. At nakapagtataka, mga kapatid, kung bakit ito nangyayari. Bakit sa 2 taon na ito, hindi nagkita ang mag-amang ito. Now, let's look verse 33. Sabi niya, sa gayoy naparoon si Joab na hari at isinaysay sa kanya, at nang kanyang matawag na si Absalom, siya'y naparoon sa hari at nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at hinagkan ng hari si Absalom. Now, for that 2 years na hindi sila nagkikita, nung dumating, mga kapatid, si Joab sa Haring David, kasama niya si Absalom, ay niyakap ni Haring David si Absalom. It shows like David loved Absalom. Mahal na mahal ni Haring David si Absalom, mga kapatid. At alam natin sa banal na kasulatan, isa si Absalom sa iniyakan ni Haring David, lalong-lalo na noong pumanaw si Absalom, mga kapatid. So kung mapapansin natin that in our reading, meron tayong titingnan 3 situation. 3 event na makikita natin in our reading. First ay makikita natin in verse 2 ng ating reading. In verse 2, it shows like Absalom rose up early and stood beside the gate. So it is very interesting, what did Absalom doing in that gate? Ano yung ginagawa niya sa gate, mga kapatid? In verse 2, sabi niya, at bumangong maaga si Absalom at tumayo sa tabi ng daan ng pintuang bayan. At nangyari na pagkang sinumang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga ni Absalom at sinabi, taga isang saang bayan ka. At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel. So yun yung purpose, mga kapatid. Absalom rose up early and stood beside the gate for the reason he want to ask something sa lahat ng mga tao na pumapasok papunta sa Haring David. So, before the people will go to David, Absalom is in the gate, beside the gate. He is waiting. So in the following verses, it shows that he wants to stall the hearts of the men of Israel. So that is the main purpose of Absalom, why he is beside the gate before you go to King David. He wants to stall the heart of the men of Israel. Now, we have 5 strategies that Absalom made. So we have 5 strategies. First of this strategy, Absalom rose up and stood beside the gate. Second, every person who wants to come to the king will pass to him. So walang makakapunta kay Haring David na hindi dadaan kay Absalom. Dadaan muna sila kay Absalom. Number 3, telling the people that no man
deputed for the king to hear thee. So parang sisiraan ngayon ni Absalom, sasabihin niya, walang mag-aasikaso sa inyo. Pupunta kayo sa hari, pero walang mag-aasikaso sa inyo. At Absalom, sinasabi niya na, andito ako. Ako yung mag-aasikaso sa inyo. Fourth, Absalom telling them about his ambition, comparing himself in the present king. So kung mapapansin natin mga kapatid, sabi niya, maging hukom sana ako sa lupain. Which we know, yung sinasabing hukom dito, ang ninanais ni Absalom, gusto niyang maging hari na kapalit ni Haring David. So yun yung ilan sa kanyang purpose. At fifth, yung panglimang strategy niya dito, he's doing good image in front of the people. So nagpapakitang gilas siya. Ano yung kanyang ginagawa mga kapatid? In verse 5. At nangyari na pagka ang sino man ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya, ay kanyang iniunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalaykan siya. So, napakaganda mga kapatid. If you are a person from Israel at kaharap mo ang taong ito, napakaganda ng kanyang pagmumuka from head to toe. Wala kang maipipintas sa kanya. Tapos, pagpasok mo pa lang mga kapatid, papunta kay Haring David, andyan na siya. Early in the morning, ang sipag niya. So, haharapin ka niya, yayakapin ka niya, hahalikan ka niya. So, magbibigay siya ng offer sa'yo, ano yung kanyang maitutulong sa'yo, which is very good. Yung ipinapakita niya dito mga kapatid. And that is the strategy of Absalom, how he stole the heart of the men of Israel, mga kapatid. Yun pala yung mga estratehiya niya. Kung papaano niya nanakawin ang puso ng mga Israelites papunta kay Haring David. Instead, papunta sila kay King David, naliligaw na sila. Nakukuha na sila ni Absalom, mga kapatid. In the following verses ng ating reading, in verse 7, sabi niya, at nangyari sa katapusan ng 40 taon, na sinabi ni Absalom sa hari, isinasamo ko sa iyo, payaunin mo ako. At ako'y tumupad ng aking panata na aking pinanata sa Panginoon ng Hebron. So ngayon, dumating ang time mga kapatid na nagkaharap na si Absalom at si David. And now, in this verse, Absalom asking David to let him go. Gusto niya mga kapatid, na sabi niya dito sa ating binasa, payaunin mo na ako. Let me go, sabi niya. Gusto niyang umalis, mga kapatid. At sabi niya, gusto niyang pumunta doon sa Hebron. Ano ang gagawin niya sa Hebron, mga kapatid? In verse 8 ng ating reading, sabi niya, but if the Lord shall bring me again to Jerusalem, then I will serve the Lord. Napaka-interesado mga kapatid, napaka-interesting ang sinasabi sa sumusunod na bersikulo. Kasi at first, he want David let him go to Hebron. But in this verse, in verse 8, sabi niya, but if God shall bring me again to Jerusalem, then I will serve the Lord, sabi niya. So hindi ba parang nilalaro mga kapatid ni Absalom si Haring David, na parang pinapakita dito ni Absalom mga kapatid, na hingin ko kay David, papaalisin niya ako, pero ang iniisip niya, pero kung luluobin ng Diyos na papabalikin ako sa Jerusalem, babalik ako, magsaserve ako sa Jerusalem. Dito mga kapatid, makikita natin, yung balat ng plano ni Absalom ay pumunta sa Hebron. Yun yung parang ipinapakita niyang plano niya. He wants to go to Hebron, pero the main purpose, the main goal ni Absalom mga kapatid ay maging hari sa Jerusalem. Yun yung target niya. Hindi pala Hebron, kundi ang Jerusalem mga kapatid. Ngayon, anong sinabi mga kapatid? What did David said? In verse 9, sabi niya, at sinabi ng hari sa kanya, yumaon kang payapa, go in peace. Sabi ni Haring David mga kapatid kay Absalom. So ibinigay ngayon ni David kung ano yung ginugusto
ni Absalom at hinayaan niya na pumaroon sa Hebron. At dito mga kapatid, lumutang ang tunay na plano ni Absalom. In verse 10 ng ating reading, though Absalom go to Hebron, nagsugo siya ng mga tiktik. Absalom sent spy throughout the tribes of Israel, mga kapatid. So kahit umalis siya papunta sa Hebron, mayroon talaga siyang plano sa Jerusalem kasi nag-iwan siya ng mga tiktik, nag-iwan siya ng mga spies. Ano ang gagawin ng mga spies na ito, mga kapatid? What is the purpose of these spies? Sabi niya, in verse 10, pagkarinig ninyo ng tunog ng pakakak, inyo ngang sabihin, si Absalom ay hari sa Hebron. Isisigaw nila, mga kapatid, sasabihin nila, Absalom, King of Hebron, sabi nila. Siya yung hari ng Hebron. At ngayon, mga kapatid, ano yung effect? Ano yung effect ng mga gagawin ng mga spies na ito na isisigaw nila yung pangalang Absalom, King of Hebron, mga kapatid? In verse 11, sabi niya, 2,000 followed Absalom. So, 200 yung sumama kay Absalom, mga kapatid. 200 lalaki na mga inanyayahan. At napakaganda ang versikulong ito, mga kapatid. Though merong 200 na sumama kay Absalom, hindi nila alam kung bakit sumama sila. Hindi nila alam kung bakit napasama sila sa pagsunod kay Absalom. Sabi niya sa verse 11, mga kapatid, at lumabas sa Jerusalem na kasama ni Absalom ay 200 lalaki na may inanyayahan at nagparoon silang walang malay at wala silang nalalamang anuman. They know nothing but they follow Absalom. So sometimes in our life, mga kapatid, we follow something but we don't know what's the end of that thing. Ano yung kahinatnan ng lahat ng mga bagay na ito? Napapasama na lamang tayo pero hindi natin alam kung ano yung goal, ano yung patutunguhan ng sinasamahan natin, mga kapatid. So in verse 13 ng ating reading, it shows David loved Absalom. Pinapakita dito kung paano minamahal ni Haring David si Absalom. Sabi niya, in verse 13, at naparoon ng isang sugo kay David na nagsabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumunod kay Absalom. It's very sad, my beloved brothers and sisters, na marami sa mga Israelites ang naniwala kay Absalom at sumunod kay Absalom. At kung iisipin mo naman, mga kapatid, sinong hindi maniniwala kay Absalom sa bait ng taong ito, sa ipinapakita niyang kabaitan, ipinapakita niyang imahe niya, at ang aga-aga, andun na siya sa gate, tinutulungan niya yung mga taong pumapasok, kinakausap niya, niyayakap niya. So sino, mga kapatid, ang hindi maluloko ng part na ito, mga kapatid? Sino yung hindi mananakaw ang puso? If I was there in Israel that time, mga kapatid, maybe Absalom will also stole my heart. Nanakawin talaga ni Absalom, mga kapatid. Lalong-lalo na kung i-compare mo siya kay Haring David in that time, mga kapatid. Kakatapos lang yung kasalanan ni David kay Bathsheba at ni Urias. So, hindi natin mabiblame, mga kapatid, kung minsan ang mga tao na naluloko at napipili kung ano yung inaakala nilang tama kasi that is the physical image na nakikita nila. Yun yung nakikita nila na pangbalat kayo. At alam natin, mga kapatid, kahit tayo rin minsan sa buhay natin ay naluloko, mga kapatid. So ipagpatuloy natin, mga kapatid, what is David's action after he knows that there's a lot of Israelites followed Absalom? In verse 14, sabi niya, at sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga lingkod na nasa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo at tayo'y magsitakas. Sapagkat liban na rito ay walang makakatanan sa atin kay Absalom. Magmadali kayo sa pagtakas, baka sa pagmamadali ay abutan tayo at dalhan tayo
ng kasamaan at sugatan ang bayan ng talim at ng tabak. We know, mga kapatid, that is not the real characteristic of King David. Kung si David, mga kapatid, pag nakita niyang may papasok sa kanyang kaharian, hindi siya yung tao na aalis, tatakbo at tatakas, mga kapatid. Hindi siya yung tao na nang iiwan ng kanyang bayan, mga kapatid. Kung sa digmaan pa, kung maalala natin yung record ng pakikipaglaban ni David, hindi siya nawawala sa digmaan, mga kapatid. Hindi siya yung taong tatakas. Pero at this moment, mga kapatid, it feels like aalis si David. Tatakas siya. Instead to fight, because we know King David is the king, he has the power na kaya niya naman talagang labanan si Absalom, but he refused to fight Absalom, but he chose to let go. Pinili niya na umalis na lang, mga kapatid. Tumakas na lang siya. And we know na even the servant of the King David wants to fight Absalom. But the servant said, "What is your choice?" They asked David, "What is your choice? If you want to fight, we will fight. If you want to go, we will go." So, yun yung mga sinasabi ng alipin, mga kapatid. Kung ano yung pipiliin ng hari, siya yung susundin nila. In verse 15, sabi ng lingkod ng hari, sinabi nga ng mga lingkod ng hari sa hari, narito, ang iyong mga lingkod ay handa na gumawa ng anuman na pipiliin ng aming Panginoon na hari. The servant said, "We are ready whenever the king will ask." What will the decision of the king? We are all ready. So, hindi nagpapakita, mga kapatid, ng takot ang mga lingkod ni Haring David kasi alam nila meron silang kakayanan para talunin ang group ni Absalom, mga kapatid. But because it's the decision of King David to go away, tumakas na lang sila, at yun yung nasunod, mga kapatid. At walang pwedeng makakabali sa kagustuhan ng isang hari, mga kapatid. In this story, mga kapatid, we see Absalom and King David. And the third one is Ittai, which is, he is the most interesting character in this chapter because if you look in verse 9, mga kapatid, sa 19, sabi niya, nang magkagayoy sinabi ng hari kay Ittai na Giteo, bakit pati ikaw ay sumama sa aming, sabi niya, bumalik ka at tumahan kang kasama ng hari, sapagkat ikaw ay taga-ibang lupa at tapon pa. Bumalik ka sa iyong sariling dako. So King David asked Ittai, the Gittite, to go back to Jerusalem. Huwag kang sumama sa amin, sabi niya. Bakit ka sumasama sa amin? Taga-ibang lupa ka. You're a stranger. Why you're following us? Sabi niya. Bakit ka sumusunod sa amin? Taga-ibang lupa ka. At sabi niya, ikaw ay tapon, sabi niya. Ibig sabihin, mga kapatid, Gittite ay si Ittai na ito, siya ay isang taga-ibang bayan na napunta lamang sa Jerusalem na biglang sa pag-alis ni David, mga kapatid, sumama. Napasama siya sa mga alis. Na kung isipin naman natin, mga kapatid, hindi obligal para kay Ittai na sumama kay David kasi hindi naman siya part ng kingdom ni David, mga kapatid. At this moment, hindi siya parte. Wala siyang magiging dapat partisipasyon sa pangyayari ito. Pwede siyang magpaiwan sa Jerusalem kasi hindi naman siya aanuhin doon, mga kapatid. At sabi niya, mga kapatid, isa sa napakaganda dito, in verse 20, dito ipinapakita kung sino si Ittai at paano siya nakapasok dito. Sabi niya, yamang kahapon ka lamang dumating, ay nagpapamanhik manawagin na ba kita sa araw na ito, nakasama namin. Dangang ako'y yumayaon
kung saan maaari, bumalik ka at ibalik mo ang iyong mga kapatid. Kaawaan at katotohanan nawa ang sumainyo. Yan mga kapatid. Napakaganda yung part na ito. I think ito yung climax ng story kasi nung sumama si Etay sa Haring David, sabi niya, 1 day ka pa lang, sabi niya. Kahapon ka lang dumating. Tapos ngayon sasama ka na sa amin. Ibig sabihin mga kapatid, si Etay ay mula siya sa ibang bayan, kakarating niya palang mga kapatid sa Israel. Kakapasok niya palang sa Israel at nung lalabas na si David sa Israel mga kapatid, gustong sumama ni Etay sa kanila. Ano kaya yung pumapasok sa isip ni Etay mga kapatid? What is in his mind? Why did he follow David na kakapasok niya palang sa buhay ni Haring David mga kapatid? Sa buhay ng mga Israelites. At sinasabi, the challenge of King David to Etay is to go back. Sabi niya, bumalik ka. Not only Etay mga kapatid, but also his brethren. Sabi niya, and take back thy brethren. So it's not only Etay, but the whole family of Etay mga kapatid. Sabi niya, in verse 21, at sumagot si Etay sa hari at nagsabi, buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoon na hari. Now, in this verse, my beloved brothers and sisters, Etay claiming that I am a servant of King David and David is my king. Though he is a stranger, now he is claiming that I am a part of kingdom of David. At sabi niya dito, tunay na kung saan dumuon ang aking Panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doon naman ang iyong lingkod. Now, Etay said, surely in what place my Lord the king shall be, where there in death or life, even there also will thy servant be. Sabi ni Etay mga kapatid, kung minsan habang binabasa ko ang versikulong ito, talagang namamangha ako mga kapatid sa pag-uugali ng taong ito. Kasi sabi niya, kung saan ka pupunta, doon kami, sabi niya. Even in death or life, kasama mo ako, sabi niya. Yun yung sinasabi mga kapatid. At naalala ko ang character, the attitude of Etay is same with Ruth. If you remember Ruth, with Noemi said, go back after the death of the sons of Noemi. But Ruth said, your Lord is my Lord, sabi niya. Kung ano ang iyong bayan ay magiging aking bayan, ang iyong Panginoon ay aking magiging Panginoon. At kamatayan lamang mga kapatid ang mag-separate sa kanila. And this is what Etay said, mga kapatid. Ito yung ganun din yung pag-uugaling ipinapakita ni Etay. Halos ganun yung pag-uugali na ipinakita ni Ruth noong maghiwalay sana sila yan ni Naomi mga kapatid. At sabi niya dito, in verse 22, at sinabi ni David kay Etay, ikaw ay yumaon at magpauna. At si Etay na Giteo ay nagpauna. At ang lahat niyang mga lalaki at lahat ng mga bata na kasama niya. So, ito yung versikulo mga kapatid na makikita natin, Etay is not alone when he accompany David. But he is with the men, sabi niya, and all the little ones that were with him. So maraming kasama si Etay mga kapatid. Siguro siya isang kilalang tao sa kanilang lugar at napasama yung lahat ng mga lalaking ito, pati yung mga bata napasama kay Etay. At yung mga taong ito mga kapatid, malaki yung tiwala nila kay Etay kasi sumama sila sa kanila kahit hindi nila alam kung saan sila paroon. Etay didn't even know mga kapatid, where will King David go after these circumstances in Jerusalem. But Etay didn't even ask David where are we going.
But just Ittai just followed David because Ittai thinking that this is the true king. Naniniwala si Ittai, mga kapatid, na si Haring David, ito yung tunay na hari, ito yung dapat kong susundan. Ittai knows the truth. Ittai knows the true heart of a king, which is the heart of King David, mga kapatid. And in verse 23, the last verse of our reading this morning, my beloved brothers and sisters, is the most dramatic part of our exhortation. Because it says in verse 23, and all the country wept with a loud voice. So, sila mga kapatid, yung buong bayan, palabas sila sa Israel, umiiyak sila. And this, when they cry, it's not, hindi siya mahina. It's not a small voice when they cried. It's very loud, sabi niya mga kapatid. And in this journey, sabi niya, sa kanilang pag-alis mga kapatid, ang buong bayan habang sila ay tumatawid, sila ay umiiyak at tumawid sila sa batis ng Cedron. At in this verse mga kapatid, sabi niya, at ang buong bayan ay tumawid sa daan ng ilang. This story mga kapatid ay parang pwede nating sabihin comparison o halos kalintulad mga kapatid sa pag-alis ni Moses mula sa Egypt to the promised land through the leadership of Joshua and Caleb. So makikita natin mga kapatid, same sila na umaalis, na umiiyak, same sila na tumawid sa tubig. Sa time ni Moses, tumawid sila sa tubig, yung hinati ni Moses. At in this verse, tumawid din sila sa batis ng Cedron. At hindi lamang yun mga kapatid. In Moses' time, they stay in wilderness 40 years. In this time, it says that the people pass over towards the way of the wilderness. They already passed the wilderness. Napagtagumpayan nila, na nadaanan nila mga kapatid, yung ilang. At alam natin mga kapatid, sa time ni Moses, ang talagang original na mula sa Egypt na nakatawid doon sa ilang ay si Joshua at si Caleb lamang mga kapatid. But in this verse, sa reading natin, napakaganda yung journey nila kasi though they are weeping, they still moving. Pumunta, nakarating sila, nakatawid sila sa Cedron at sa batis na ito at sa ilang na ito mga kapatid. And in our daily life mga kapatid, we pass through this water. Sa tubig na ito, yung Cedron na ito ay parang dinaanan na rin natin. Ito yung time na tayo ay nagpabautismo. At yung pag-iyak mga kapatid ng malakas na ito yung panahon na tayo ay humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At yun nga yung naging rason kung bakit tayo nagpabautismo. Dahil alam natin na kung hindi tayo nabautismohan, hindi tayo maliligtas. At ito mga kapatid ay isang proseso din ng buhay natin. At isa sa napakaganda sa nangyaring ito, natawid nila mga kapatid ang ilang. Which is, ang wilderness, ito ay kumakatawan sa pagsubok ng buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. So napagtagumpayan nila mga kapatid. Now, in this exhortation mga kapatid, I have a question. Kung isa ka sa mga Israelites, for example na lang mga kapatid, if you are an Israelites in this time, would you like to follow Absalom? If you go back in that time of King David and Absalom, who will you follow? Will you follow Absalom or will you follow David? If you look at the picture mga kapatid, if you compare David and Absalom at that
time, I think it's a bigger probabilities that we will choose Absalom because of his beauty, and you don't know what is his strategy, and Absalom being a good guy in front of other people. He woke up early morning to stay in the gate and accommodate people. Niyayakap niya, hinahagkan niya. Sino mga kapatid ang hindi susunod sa taong ito kung ganun ang kanyang ipinapakita? Even in our real life, mga kapatid, mas pipiliin mo ang taong nagpapakita ng hindi mo makikitaan ng kapintasan kaysa sa taong makikitaan mo ng kapintasan. At gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, ito ay pagkatapos na nangyari nagkaroon ng kasalanan si David kay Bathsheba. At if you are a resident of Israel that time, mga kapatid, alam mo na nagkasala si David. Alam mo na may kasalanan siya at bakit mo siya pipiliin kung yun yung image na makikita mo kay Haring David. But Ittai chose David not because of the physical appearance of David, not because of the sin of David, but because of the truth na pinanghawakan ni Haring David, mga kapatid. So, kung titingnan natin, mga kapatid, before we end our exhortation, in our daily life, who stole your heart away from God? Is it Absalom? Is it the world? Is it your job? Is it the pleasures, mga kapatid? Is it the ambitions of this world? Is it the things that we have today? Is it the good offers of this world? Ito ba yung mga kaibigan natin? Sila ba yung nagnanakaw ng puso natin upang mapalayo tayo sa Diyos? Pamilya ba natin? Mga bagay ba na nakikita natin dito sa mundo o maging sarili natin? Ninanakaw ba ng lust natin? Yung lust of the eye, lust of the flesh, pride of life natin? Ninanakaw ba yung puso natin para mapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos? And sometimes, my beloved brothers and sisters, sometimes it would be yes, ninanakaw tayo. Ninanakaw yung puso natin ng lahat ng mga bagay nito. All the pleasures of this world, sometimes it stole our heart away from God, my beloved brothers and sisters. But because we are here today, not only for us to study the Word of God, but also as a warning for us that no one should stole our hearts away from God. So, ibigay natin, mga kapatid, ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. Let us give our hearts to God, not to our pleasures, and not for our ambitions of this world, and not for the things that we have today, mga kapatid. So, before we take our emblem, mga kapatid, when Jesus said to his followers, take up thy cross, sabi niya. Kung sino ang nagnanais na sumunod sa akin, buhatin niya ang kanyang cross. At maging ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, he challenged his disciples. Sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Sabi niya. Ano pang ginagawa niyo dyan? Nakaupo kayo. Hindi rin ba kayo aalis? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ni Pedro, mga kapatid, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Ikaw ang Panginoon namin. And that is the characteristic also of Ittai to King David. Sabi niya, ikaw yung Diyos, ikaw yung Panginoon ko. At even Ruth, sabi niya, kung sino yung Panginoon mo, yun yung magiging Panginoon ko. That is the good attitude, mga kapatid, as a brother and sister of Christ. Kung aalis tayo, mga kapatid, saan tayo pupunta? Sasama ba tayo sa mga katulad ng Absalom na ito, mga kapatid, na pupunta na lang tayo, hindi natin alam kung saan yung paroroonan natin. We should have a clear vision into the kingdom of God, mga kapatid. And that is the thing na ginagawa natin ngayon because we are clearing all the thorns in front of us to go towards the kingdom of God. Sa muli, mga kapatid, good morning sa bawat isa atin at salamat sa inyong pakikinig.
Thank you, Brother Michael Alisna, sa pagbibigay ng wonderful talk at pagbibigay ng exhortations about sa atin at ating ang napakinggan mga kapatid na ano yung importansya ng ating pagpipili sa ating buhay. At tinanong tayo ng ating kapatid kanina na kung sino yung nagnanakaw ng ating puso palayo sa ating Diyos. So tayo mismo mga kapatid ang nakakalam ng mga kasagutan iyan. At ating dinakita yung mga karakter na ibinigay ng ating kapatid kanina, kung ano yung naging attitude nila sa event na yun. So kung ating iisipin mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo ay siya yung perfect example kung ano yung mga bagay na siya ating ginagawa. Kaya nga sa mga oras na ito tayo ay dadako sa napakahalagang bagay sa ating pagtitipon, ang ating pagtanggap sa mga iniwang panata ng ating Panginoon Kristo na ang tinapay at ang vino na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. So bago natin tatanggapin yan mga kapatid, tayo muna ay magkakaroon ng pagbulay-bulay sa ating reading, ating sarili. Ating buksan ng ating mga banal na aklat sa Matthew chapter 26 verses 26 to 29 bilang isang meditasyon. At sabi niya dito, at samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Bago natin tatanggapin ang tinapay mga kapatid ay ating munang hilingin ng ating kapatid na Joshua Ku na siyang magbibigay panalangin sa tinapay. Tayo manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, may ng langit at lupa. Ama, kami po muling nagpapasalamat sa bagong buhay at gabay na pinagkaloob niyo po sa amin, Ama. Sa mga nakarang 6 na araw, Ama, ay kami po iyong binabayan at iningatan na kami muli magkatipon dito sa sitwasyon nito, Ama. Nawa, Ama, ang aming mga napakinggang aral ay tumatak sa aming puso't isipan at ito ay magiging sandata namin habang kami nakikibaka ito sa buong babaw. Nasa aming harapan, Ama, ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon sa Kristo. Na sana po, bago namin tanggapin ay inyong munang basbasan ang bawat isa sa amin na kami po yung maging karapat-dapat at tumanggap ito, Ama. Ama, ang mga dalangin ito, ito sa puso po namin pinapasalamatan at pinapabot sa pangalan ng inyong buktong na anak, walang iba pa sa Kristo. Amen. At upang bigyan ng buhay ang bino na nasa ating harapan ay ating hilingin ng ating kapatid na Alex Paco na siyang magbibigay panalangin. Yawit pagpapaloob ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli binabalik namin ang papurit at pasasalamat sa inyong dakilang trono. At sa pagkakataong ito, alam namin na hindi sapat ang tinapay bilang isang katawan lamang at narito sa aming harapan ang dugo na siyang magbibigay buhay at upang maganap namin ang pag-aalala namin sa iniwang panata ng aming Kristo. Na kung paano niyo ito babasbasan ay ganun din po sa amin nawa na siyang tatanggap. Ang lahat ito ay sinadalangin sa tayong pangalan ng ayon kay Kristo na siyang tagapamagitan sa pag-ibig. Amen.
Salamat kapatid na Joshua ko at Alex Facon sa pagbibigay panalangin sa tinapay at bino. At bilang pasasalamat mga kapatid sa ating tinanggap ay tayo muling magkakaroon ng isang awitin. Unseen and ever near, we come to seek thy face. Our hearts made wiser by thy feet and humbled by thy grace. Here may thy faithful people know the blessings of thy love. The streams that through the desert flow, the manna from above. We come responsive to thy word, to feast on every food. Our meat, the body of the Lord, our drink his precious blood. So may we, as we meet with thee, be still more surely thine. Exceeding Gethsemane, thy kingdom's glory shine. At sa mga oras ito mga kapatid, tayo ay dadako sa anunsyo at kung sino man yung may anunsyo sa next na gagawing virtual memorial ay malaya siya makapagsalita. Yung Sunday school po natin mamaya alas 2. Ang teacher po natin ay si Sir Alexander at ang tema niya ay A Test of Faith of Abraham. Hi, good morning, my dear brothers and sisters. For the next Sunday, sponsor will be the Quezon City Ecclesia, and our presider would be Brother Jairus Imperial, and our exhorter would be Brother Albert Cruz. And would like to also acknowledge the presence of Uncle John, Brother Ray Morse from the UK, Asby Ecclesia, and also Brother Roger Goodman. Good morning. Thank you mga kapatid sa pagbibigay ng anunsyo. At bilang pagwawakas sa ating programa mga kapatid ay tayo muli magkakaroon ng isang closing song.
all understanding, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your heart, shall keep your heart, shall keep your heart, shall keep your heart, and minds through Christ Jesus our Lord. Shall keep your heart, 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 and minds through Christ Jesus our Lord. Amen. Let us pray, brothers and sisters. O Yahweh, Diyos na dakila na siyang makapangyarihan sa lahat, Diyos na puspos ng pagmamahal at kahabagan, Diyos na siyang nagbibigay buhay, kalakasan at pag-asa. Sa muli po pang Diyos, kami ay lubos na pinupuri ka at pinapasalamatan ka sa mga oras na ito, na kung saan pang Diyos kami ay muling nakapagtapos sa aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita, na kami pang Diyos muli ay nagkaroon ng langis sa aming ilawan, na sa ganun ay hindi kami manghina sa aming mga pananampalataya. Kami pang Diyos sa mga ito ay nakatanggap ng aral na dapat naming piliin ang mga bagay na naayon sa iyong kalooban. At yun ay pang Diyos, kami nagpapasalamat sa patuloy mong paggabay sa sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At sa mga oras at ito pang Diyos, kami ay muling pansamantalang maghiwalay, na kung saan pang Diyos kami ay muling humihingi sa iyo ng patnubay at gabay sa aming paglalakbay dito sa babaw ng lupa habang aming hinintay ang aming Panginoong Kristo. Kami pang Diyos ay humingi sa iyo ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakamali at pagkakasala. Ganun pang Diyos ay sa mga oras ito aming dinadalangin ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo, nang sa ganun ay mangyari ng iyong kalooban, Panginoon Diyos. At ang dalangin ito pang Diyos ay aming pinapabot sa iyo sa tayong pangalan ng iyong bugtong na anak na walang iba ang aming Panginoong Kristo, na siyang aming dakilang tagapagligtas at tagapamagitan. Amen.